Nuro sa atin ng Panginoon. Magsilot po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na po Kunching. Walang mali, walang upang, ngayon at kailanman. Lahat ay makalalasap ng sarap na hain niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa Eklesiastiko, pakikitungo sa kapwa. Huwag mong ipagpalit sa salapi ang iyong kaibigan. Kahit sa pinakamainam na ginto, ay huwag ipagpapalit ang sang tunay na kaibigan. Maliwanag ang katotohanan. Ang tunay na kaibigan ng tao, mahirap masumpungan, mahirap makita, mahirap makilala. Sapagkat hindi lahat ng kaibigan ay tapat sa mga kaibigan. Ngunit kapag ito'y nasumpungan mo na,
at nakita mo kung gaano katapat siya, ni sa lahat ng bagay wag mo siyang ipahihigit pa, maging sa salapi. Subalit kung magkaminsan, pinananaig ng tao kung ano ang bagay at salaping mahalaga kaysa sa tapat at totoong kaibigan. Sino nga ba ang tunay na kaibigan sa buhay ng tao? Walang pilit iba, ang Kristo. Buhay ba ang Ama? At kapag siya'y nakilala, nasumpungan at naramdaman, marami ka ring magiging tapat na kaibigan. Yaong mga tunay nakikilala sa Kanya. Yaong mga tunay natatanggap sa Kanya. Yaong mga totoong sumasambat, nananambahan sa Ama. Kaya't kapag nagkasama-sama kayo, at tunay na nadaman nyo kung sino siyang tapat sa inyo, papasubalian niyang masarap na mas pahigit siya sa lahat ng bagay at salapi. Kaya halina mga minamahal ko, patuloy nawa ninyong masumpungan ng tunay na magmamahal at tapat na magmamahal upang sa inyo ring kapwa maging tapat din kayong lahat. Pagharian kayong ganap. Sumainyo kapayapaan, mga minamahal ko. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kaya mula kay Lucas, nang panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Bakit tinawag niya yung mga alagad? Sa pagkakaalam ng marami, 12 lamang ang mga naging alagad. Yaon ang pinili niyang 12 natira sa naunang 72. Sa madaling salita, panahon man ng Kristo, mayroong mga tinangi siyang pinili. Yaong alam niyang makagaganap, yaong alam niyang makatutupad. Sapagkat dama niya, alam niya, at tuwirang nakikita kung paano ang pagiging tunay nilang tagasunod, lingkod. Kaya sa panahon man ngayon ng Espiritu, nakikita ng Ama, nadarama ng Ama, ang mga tapat at totoong sa Kanya'y sumusunod. Kaya halina mga minamahal ko, patuloy nawa ninyong mapakita sa Ama, mapakilala sa Kanya ang katapatan ninyong ng pagtarima at pagsunod sa Kanyang mga atas. Sapagkat mapapalad ang mga pinag-atasan na sumunod ng tapat at nakatupad ng ganap. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, at Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa Kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya, sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang pandaman ng tao ay hindi kayang tutulan, ni hindi naman kayang suriin ang kapwa niya kung anong nararamdaman ng kapwa-tao. Kaya't ang mga kapwa may pandama at iisa ang pandamang yaon, nagkakaisa sila sa layuning maganda at mabuti sa Ama, na ang paghahari niya ang pinangingibabaw at pinaghaharing ganap sa kanilang pagkatao. Kaya halina mga minamahal ko, magsipagbunyi kayo at mga galak. Kayong iisa ang damdamin at panuntunan ng Ama ang layuning tupdin at gawin.
Sa bawat araw na kayo'y tumatalim at sumusunod sa Kanya, kayo naway maging kaisa at kayo naway maging isa na kung papaano'y patuloy na sumusunod at nagmimiking makasunod upang patuloy niyong makilala at madama ang tunay na Diyos Ama. Halina kayo, mga minamahal ko, patuloy nawa ninyong manamnam kung ano at sino ang Diyos ng katotohanan. Sapagkat walang buhay kung walang Ama, walang tagapagligtas kung walang binaba na anak. Kaya't kung papaano ang isinugot binabang anak na siyang lumikom at tumipon sa mga napiling alagad, ang kaparaanan at kapangyarihan ng Ama ang naging taglay ng bilang pagkatao, siyang naghari at nanguna, kaya natupad at naganap ang lahat ng pagiging marapat. Mga minamahal ko, kailan ba ninyo ganap malulubos na matatanggap? Isa kayo sa mga anak na sa laksang bilang na nasa lupa na nabubuhay sa sanlibutan na pumarito at naparito alang-alang sa pakikiisa at paghahanap ninyo ng matwid, ng liwanag, ng kagalingan at tagumpay. Nawa, wag lamang ang liwanag ng buhay na kasaganaan na pang-pisikal at material ang inyong tamuhin at hanaping patuloy, kundi ang pang-espiritual na kayamanang mabubuhay sa inyo, na habang naririto kayo ay tamasahing ganap nyo. Nawa, wag lamang kagalingan ng inyong pisikal na karamdaman ang inyong hanapin at makilalang lubos kung sino magpapagaling, kundi ang mithin din ninyo magsigaling ang inyong kaluluwa. Sa pamamagitan ng kahiwagaan at kadakilaan ng Ama, patuloy siyang nagbabahagi, nagpapakita, nagpapadama ng katotohanang buhay na buhay siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Tapat, buhay, dakila ang Diyos. Ang lahat ay may pagbabago. Ang lahat ay nababago. Ang lahat ay maaring magbago at baguhin ng Ama. Kaya't kung lahat lamang ng mga anak niya ay susunod sa Kanya, tulad ng mga nagmithing sumunod sa anak na ibinaba, napalaya sa pagkakaalipin ng masasamang espiritu at nakalaya sa mga pisikal nilang karamdaman. Nakadama at kumilala sa Diyos Ama na di nasisilayan, na nagpatotoo ay ang anak na isinugo sa sandaigdigan. Kung magkagayon, ang lahat ng may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Yamang tapat, totoo ang Diyos. Humiling na kayo sa Kanya sa oras na ito ng pinakamahalaga na pinakamimithi ninyong kamtin, na huwag kayong mag-alinlangan na ito'y inyong kakamtin at tatamuhin. Pumikit kayo panandalian at inyong namnamin ang presensya ng Ama na sa buhay ninyo ay madama itong lubos. O dakilang Amang mahal, puspos ka ng kapangyarihan, kahiwagaan mong taglay nagdudulot ng himala kanino man. Ang imposible sa tao'y posible mong magagawa. Ang mahirap para sa kanila ay magaan mong maibibigay. Ang napakalalim ay iyong mahuhukay para bumabaw pang higit at maunawaan nila kung ano ang iyong ibig. Ang malalim nilang damdamin na malayo sa iyo upang pababawin mo't madama kang totoo. Maibibigay mo ang malawak na pangunawa upang sila'y lubos makaunawa
at may pagkakalob mo ang mga minimithi nilang marapat kamtin na walang pag-alinlanganin. Yamang ikaw ang Diyos ng katotohanan at buhay, ang Diyos na makapangyarihan kanino man na'y walang makapapantay, ang Diyos na naghabilin sa mga anak mong naunang propeta at hinabili ng mga hari, ang Diyos na nagbaba sa anak na bugtong upang makihalubilo at makisalamuha sa mundong ito, ang Diyos na pinagmula ng Diyos Espiritong tinatawag ng tao, ang Diyos ng walang hanggan at Diyos ng buhay ni numan, naririto sila. Ilan sabik mga laksang bilang dito sa lupa na binuhay mo bilang katauhan upang tawagin mong tao, mga taong minamahal mo, na walang hanggan ang patnubay mo, walang sawa ang pagbibigay mo, walang kamatayang minamahal mo, sapagkat tanging sa iyo ang liwanag, kaya't ang layon at nasa mo, magliwanag silang lahat, makatupad silang ganap, makatanggap silang may galak, ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong kagustuhan, na di sila maninindim, ni masasakitan bago kamtin. O Ama, narinig mo ang kanilang panambitan at hinaing. Ang may pandinig sa kanila'y nakarinig na tuwiran, ang may pandamay lubos kang nadama, ang may matay magliliwanag ang kanilang pananaw, upang sa katotohanan sila'y makasilay, at ang may pangunaway lubos nilang mawawawaan, kung sino ka't ano ka na naghahari sa sanlibutan. O Ama, dinggin mo ang samo at dalangin nila na marapat at dapat na kanila ay kamting. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O Ama, yamang sila'y mataimtim at puspos ng tiwala sa iyo. Yaong mga walang pag-aalinlangan sa magagawa mo, malasap nila't madama kung paano ang kapangyarihan ng salita mo. Yamang ikaw ay Diyos ng katotohanan at Diyos na nagpapalaya sa mga alipin upang tamasahid kabtin ang kalayaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Mga minamahal, kung minsan bilang tao, maaring ang magsawa na at makadama ka ng panghihinawa. Subalit, huwag niyong pananaigin ang inyong bilang pagkatao, sapagkat wala na kayong ibang Diyos na hahanapin para ipalit sa Diyos na tinawagan niyo na hindi kayo pinakinggan at pinagbigyan. Sapagkat walang nagtiwalang tapat, nanalig ng ganap, nagpakatapat, nagpakatotoo, na biniguyat, siniphayo, buong buhay ay bigo. Pagpalain
kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korento. Kung minsan ang isa sa inyo'y may reklamo laban sa kanyang kapatid, magsasakdal ba siya sa mga hukom na pagano? Sa halip na ipabaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapin nila? Hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? At kung kayo ang hahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyang kaliit na bagay? Di ba ninyo alam na tayo ang hahatol sa mga anghel? Gaano pa ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Kung kayo'y may usapin, idudulog pa ba ninyo ito sa mga taong di kinikilala ng iglesia? Mahiyaya naman kayo. Wala na ba sa inyong marunong mag-ayos sa sigalutan ng magkakapatid? Ano't nagsasakdal pa kayo sa hukuman? Kapatid laban sa kapatid. At sa harapan pa ng mga taong walang pananampalataya. Ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay isang kabiguan sa inyong pagkakapatiran. Hindi ba mas mabuting tiisin na lamang ninyo ang pang-aapi at palampasin ng pandaraya sa inyo? Subalit kayo pa ang nang-aapi at nandaraya, at sa inyong mga kapatid pa naman. Hindi ba ninyo alam na ang mga kasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Yan ang pawang katotohanan. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa harapan ng Diyos? Sa kanyang kaharian, huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait, o magdaraya ang ganyang mga tao'y walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit kayo'y nilinis na sa inyong mga kasalanan at itinalaga na kayo sa Diyos. Kayo'y pinawalang sala na sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at ng Espiritu ng Diyos. Kung sa unang buhay nyo, sadyang walang banal, walang matwid, at walang makatotohanan na bilang banal na tulad ng banal, kaya't ang lahat ng tao ay nagkamali, nagkasala. Subalit nang masumpungan nyo na ang katwiran ng Ama at napabilang na kayo sa kanyang paghahari bilang Espiritu Santo, hindi pa ba sapat ang inyong karunungan at kaalaman na natutunan na anumang bagay na sigalutan at di nararapat ay wag nang pinalalawak, wag nang pinalalalim, upang maging daan ng hidwaan at daan ng pagkakakampi-kampi, pagkakabaha-bahagi, at pagkakahiwalay. Bagkos maging daan ang pakikisa at pakikisama ninyo sa isa't isa na lalo nyo pang masumpungan at makilala ang Diyos na buhay, ang Diyos na kumukupkop, lumilingap sa lahat ng kanyang mga anak. Halina kayo, mga minamahal ko, anuman ang tinaligdan ninyo sa unang buhay nyo, patuloy na ito ay ipaknit na't iparam ng isip ninyo. Anuman ang pinalaya nyo sa kalooban nyo, huwag nyo nang mithiin pang maramdaman at makapasok pa bilang pagiging isang hindi dapat na manahan pa, upang hindi na magkaroon ng batik ang pagkakaloob sa inyo na isang malinis na bahagi, isang banal na pagbabahagi
sa pamamagitan ng Espiritu ng katotohanan. Espiritong banal na taglay mula sa Ama at Anak. Kaya nga't kung papaano kayo nakapamumuhay na ngayon ng kaiba sa inyong buhay noon, mapakita nawa ninyo at maisalarawan kung ano nga ang kaibahan upang patuloy na malugod ang Ama na sa inyo ay nagpadama, nagbahagi ng di nyo nakikita. Yaw na nga ang Espiritong naging taglay ng bawat isa na nagsisilbing liwanag, nagsisilbing galak at magsisilbing buhay. Sapagkat ang lahat ng napili at pinili, mapapalad na sa Ama ay tumanggap. Makapangyarihan ng kanyang salita, dakila ang kanyang gawa. Kaya't kung lahat ay makikisalamuha sa tama at tumpak niyang gawa, mapapatotohanan ng Ama yung kanyang mga anak na binigyan ng karapatan na siya'y kilalanin at makilala. Tunay nga nilang nakilala at nadama ang Diyos na di man nakikita. Subalit sa gawa at salita, kitang-kita ang kanyang kahiwagaan, ang kanyang himala, at ang kanyang mga pagpapala. Halina kayo, mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan at pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Wala ngang habilin na makasasama, bagkos ang lahat ng habilin, ang bawat habilin ay makabubuti kanino man. Kaya't walang sumunod at tumalima sa mga habiling tama at tumpak na di natuwid at natama ang buhay. Pagharian kayo, mga minamahal ko, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Diyos? Kaya't kayong mga anak ng Ama, kayong mga napili niya at binigyan ng karapatan at kapangyarihan na makadama at makakilala sa kanyang kaukulan, kayo na ang nagiging daan para sa inyong kapwa na higit pang magpakilala, makakilala sa kanyang kabutihan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kaya nga may awit na, dakila ka, o aking Ama, ang lahat sa buhay ay ikaw lamang. Bawat sandali, lahat ng araw, maging sa gabi man, ikaw pa rin Ama, ang siyang marapat na sa tao'y makamtan, upang magliwanag ang buhay. O Ama, wala kang kapantay sa gawa mong kaihinang. Tunay na lahat ay iyong nababati, nakikilala mo lahat ng iyong mga anak, walang malilihim kahit na ano pa sa laman ng isip at damdamin. O Ama, pagharian mo sila, gawad mong lubos sa kanila. Iyong kaukulan upang mawawaan ang iyong tuntunin at iyong kalooban ay madama nila't ganap na makamtan upang patuloy na masyahan. Tanging ikaw labang Ama, ang pagmumula ng lakas at tatag. Sa'yo ang sigla, sa'yo kalusugan, ang kagalingan ng kaluluwa at katawan, ang tibay ng loob at tapang ng isip, sa'yo lahat magmumula. O Ama,
kahabagat kawan mo na upang maranasan na mangganap nila kung paano ikaw ay kasama nila sa hirap at ginhawa. Ikaw aking Ama ang magsasadya sa kanila na magbibigay ng tama't marapat upang ang buhay ay magliwanag. Tagumpay ay iyong nilalagak sa tuwin ay iyong sa kanila'y nilalaan upang anumang binata at naranasang hirap sila'y makaramdam ng galak. O Ama, wala kang kapantay, liwanag na walang kamatayan, ang sa iyo'y dulot kanino man, maramdaman nawa nilang ika'y kasama ng lahat at saan man mangdako yaon. Ikaw aking Ama'y naririyan, naririto kahit saan. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Ang di mo nalalaman noon, nang kilalanin mo at madamang Amay, nalaman mo at nabatid mo. At nang nabatid mo naman, at ika'y natuwa at nagalak, huwag mo nang mithin pang yan ay mamatay pa sa'yo. Bagkus patuloy mong panahaning buhay na buhay, at nang patuloy niyang buhayin ang iyong pag-asa sa buhay. Pagpalain kayo. Napabilang ba kayo sa mga pinaghaharian at nasang mapaghariang lubos upang makaparoon sa kaharian ng Ama? Kung magkagayon, halina mga mahal ko, patuloy makiisa sa Diyos Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Mabilis ang panahon. Madali ang maghapon. Lumilipas ang magdamag na hindi namamalayan. Lalo't kung ikaw ay nahihimbing sa pagtulog, kung magkamisan pag pinahimbing kay gising ka ng mata, nagising ka sa mata mo at ginising ang iyong mga mata, aba, umaga na pala. Ganyan kabuti ang Ama. Ganyan kadakila siya. Ganyan kahiwaga siya. Kaya kung siya ang nasa puso ng bawat isa at siya ang nararamdaman, lumilipas ang buong panahon na nabubuhay ka sa piling ng kanyang espiritu, inaaliw kanya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya ang mga nakapagpatawad na at nagpatawad na, sino kaya ang nasiyahan na mas higit? Ang pinatawad o ang nagpatawad? Ang nagpalaya at lahat ng pinalaya ay sino kaya? Ang nagpalaya ay Ama at ang pinalaya niya ay mga anak niya. Kaya kung nakalaya na kayo sa pagkakaalipin ng masasamang espiritu, patuto lamang ng mabuting espiritu ng nasa inyo, naway may sa buhay nyo ng lubos ang espiritu ng Ama. Buhay ba ang Diyos? Kaya nga kung papaano kayo ay nanyayahan sa piging ng dulangang ito, na wala naman kayong nakikitang dulang, na wala naman kayong nakikitang hain, ngunit kung kayo'y kumain at numamnam, kayo'y nabusog at nasiyahan. Wala kayong makikitang ngangatain, ngunguyain at lululunin, kundi ang inyong damdamin ang siyang kumain, ang inyong isip ang numamnam,
sa buo niyong katawan, magahari amang mahal. Buhay ba ang Diyos? Salitang banal na nagbibigay buhay, nagpapasiglat, nagpapaalab ng kalooban, upang mabuhay ang pagmamahal, upang makalaya sa damdaming di mainam, at pumayapat pumatag ang iyong kaloob at kaisipan, na maramdaman mong may Diyos kang buhay. Buhay bang Diyos? Kaya sa inyong lahat, halina kayo, pagsaluhan ang kung anong hain na pangkain naman ang tiyan ng katawan, at makita nawa sa inyo ang pagmamahalan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may parte-parte magagawa ang Ama. Parte mo yung nanay mo. Parte-parte, balik. Winika niya, parte-parte, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Parte-parte, alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Parte, bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Parte-parte, mayroong magandang parte-parte yayari sa inyo. Aking mga parte-parte, mahal, mayroong magandang yayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Lagi niyong tatandaan, may magagawa ang Ama. At dapat araw-araw may pagbabago. At dahil may pagbabago at nababago, may Diyos na totoong tinanggap ka, dapat ay tanggapin mong lubos na makapagbago at magbago. Sa dating buhay, bilang tao, walang kaalaman na ang utak pala'y umaandar. Na ang utak pala'y siyang makina, organism mula taluktok hanggang paa. Organ na mahalaga. Sa unang buhay, hindi alam na ang puso pala'y may barbula, may tubo at baterya. May mga ugat na nananalunton sa bawat partisyon ng buong katawan. Kaya't kapag ginanyan mo, tumitibok-tibok pati dulo ng daliri mo. Pag ginanyan mo, tumitibok-tibok pati dulo ng daliri mo sa paa. Kapag ginanyan mo, may titibok-tibok sa mga sintido mo. Kapag ginanyan mo, titibok-tibok ang anit mo. Kaya sa makatwid, ang bawat parte na yan na pinatitibok ng Ama ay walang makagagawa at makapangyarihang tutulad sa Kanya. Kung yaon, na napaka-makapangyarihan niyang ginagawa sa buhay ng tao ay ginawa niya para sa buhay niyo, ano nga ba ang hindi niya kayang gawin nang sakit niyo'y alisin, tanggalin, pagalingin? Sapagkat kung papaano ang lupa ay tumutubo ang nais niyang patubuin, sa katawan ay nagsitubo ang nais niyang patubuin upang naisin niya namang pagalingin na hindi naman siyang nagkaloob kundi siya ang nagpahintulot na kung siyang hahanapin niyo, tatanggapin, palalayain kayo sa pagkalipin ng kaloob ng kalaban na masamang espiritu. Buhay ba ang Ama? Sa unang buhay, hindi alam na bilang pala ang buhok nyo.
na ang buhok pa lang ito ay alam niya kahit isang nalaglag ng ikay natutulog, nagsuklay, naligo, at kung saan kandako. Subalit nang natutunan, yaon palang buhok mo'y bilang na bilang, dapat alam mo rin ano man ang iniisip mo at ginagawa mo'y bilang at alam din. Kaya matatakot ka nang mag-isip at bumilang ng di tama dahil alam mong ito'y kasalanan. Sa unang buhay, hindi mo alam na ang bituka mo pala'y siya rin ang nagpapaandar. Kung papaano niya pinaiikot at ginigiling ang pagkain at pinibigay niya sa buong partisyon ng katas upang manamnam ng iyong katawan. At doon ay magdulot ng iba't ibang resistensya, kalusugan, vitamina upang ang partisyon ng katawan mo ay may magtungo sa bato mo, may magtungo sa abdo mo, may magtungo sa atay mo, may magtungo sa iyong pantog at sa buong minidensya mo, tawag ng tao. Sa madaling salita, hanggang balat mo'y mananalaytay, ang pinapasok na katawan ng tao ay pagkain. Subalit, mas higit na ang pagkain na hindi mo nakikita na makapangyarihan niya ang salita ng Ama na mula sa buhok mo hanggang anit ng paa mo, ay mararamdaman mo pintig na kaloob sa iyo. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, ganang pagkataong talino't karunungan, walang mababaybay masasambit sa inyo. Subalit ganang hindi nyo nakikita, pati pilik ng mata nyo, batid kong ilan beses pumikit at bumukas. Batid din kung ilan ang inyong pilik mata na hindi nabibilang ng sino mang tao. Batid din kung ilan ang tumubong inyong kilay na kahit ahitin ninyo, alam kung ilan ang naputol. Batid din naman kung paano humahaba ang inyong mga kuko at pinuputol at nang napudpod ay wala na kung patay na. Subalit habang nabubuhay ka at di patay ang iyong mga kuko, hahaba pa rin ito at magkakaroon ng paraan para ikaw ay pumutol. Kung magkagayon ang taong hindi nakakakita at nakakakilala sa kanyang kasalanan, sino naman ang puputol? Ang pumuputol ba sa kuko niya o ang hindi niya nakikita? Kaya ang wika at maliwanag na tinuturan, kung ang kuko nyo'y napuputol nyo ang paghaba, ang kasalanan nyo'y ako ang puputol. Buhay bang Ama? Sa gayon, katotohanang marapat lamang natupdin at gawin, ang lahat ay isaalang-alang nyo sa mainam at mabuting amang lumalang upang kayo'y maging mainam at mabuti manding anak na turingan. Kung magkagayon na kayo, baybayin nyo at bigkasin man ang isip nyo, hindi nyo magagawa. Ngunit kung pinakinggan ang inyong diwa at inyong tinimo sa inyong puso, may naramdaman ang katawan nyong lupa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, ang mga pinagsaluhan na piging na mainam, na nagsiwalatan ang kagagandahan at magiging maganda pa at patuloy na magaganda sa mga nakadama, naway patuloy na marinig nyo ang tinig ng Ama upang patuloy nyong siyang kamtin at damgin at patuloy na mabuhay sa inyo ang kanyang pag-ibig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneya hanam, nek karameneya hanam, nek karameneya hanam. Ang Amang hindi nyo nakikita, siya ring nagbibigay ng pagbukas ng inyong mga balat. Kung papaano ito ay nabubuksan at papaano ito ay sumasarado. Hindi ninyo masisilip at makikitang nakabukas pala ang balat ko sa oras na ito. Subalit siya, tanto, suri niya ang pagbubukas sarado ng balat ninyo. Kaya batid din niya kung papaano kayo nabubuksan ng kaisipan at kung paano nasasarado. At kung anong nagiging dahilan ng pagkakasarado nito sa kabanal at kabutiang dulot niya, yaon ang dahilan ay sanlibutan at laman. Kaya nga ang wika niya, talikdan nyo ang sanlibutan, tanggapin nyo ay ako, upang makamtan nyo ang paghahari ko at malubos pagkilala nyo. Sapagkat kung makikilala nyo ang tunay na Diyos Ama, Diyos Anak, mararamdaman nyo ang Diyos Espiritu.
mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Mahirap ang mga haka-haka, ang pag-iisip ng mga haka-haka. Mainam yung lantaran harapan mong natutunghayan at naririnig ang lahat. Kaya upang mayroon kayong gustong malaman, na mismo kayong makatunghay at makarinig, halubilo kayo. Sama kayo sa piging na kung ano ang hain at handog na panawagan ng Ama upang sa inyong mga pumapasok sa isip, magkaroon ng patotoo na maganda at mabuti pala ang layon niya sa inyo. Sa gayon, hindi kayo maraming ipinagkakasala sa isip ninyo na hindi nyo masusuri kung magkamisan nagkakasala pala ito, nagkakamali pala ito. Lalo tigit kung ang mga haka-haka ninyo ay walang katotohanan at di totoo. Subalit, kung matatanggap ninyo ang amang lagi niyong pinakikinggan ay ang paghahari at pagtanggap sa inyo, mapapatotohanan niya ang salita niya, ang higit na mainam para lalong sumibol at maging matibay ang pag-iisip ninyong mabuting tinanggap. Sapagkat kayo'y anak niyang mahal, na tapat at ganap. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Leonora. Ano ba yung kanta ni Nora Honor? Leonora. Meron ganung kanta eh. Pero hindi ko na po alam eh. Napapaghalata tuloy yung mga Nora Honor ako dati. No? Opo, nung bata ako, ay, dalaginding. Dalagindang. Ayun. Natama. Yun ang tono nun. Tirso Cruz the Third. Alam niyo po, kanya-kanyang idol ang tao, di ba? Kanya-kanyang paborito. Ngayon, dahil sa idol na yan at paborito, kumisan yung mga fans ang naglalaban at nagtatalo. Kaya kumisan nagbabakbakan yung mga fans, yung pinagtatalunan nila'y walang alam. Yung pinaglalabanan nila'y walang alam. Sinong mga tanga? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ganon pala ang tao. Salamat sa Diyos na totoo. Nagising din ako sa katotohanan. Isa rin akong ganon. Sa unang buhay ko, ano nga ba naman pakialam ni Nora Honor sa akin? Kung ako may nakipagsampalan at nakipagsabunutan, edi akong talo. Ngunit salamat din nangyari sa buhay ko yun dahil sa fans na niya ako. Nang panahon ni Sharon Cuneta at ni Maricel Soriano. Tama ba yun? Si Maricel. Si Maricel nga ba? Nako! Ako po nun eh. Yan, bilang taong kwento ito. Ito po dinadatal, kaya nakakapagbahagi ako ng karampot sa aking karanasan. Kalaki ng tiyan. Buntis sa kasalukuyan. Huwag akong pipigilan ang asawa ko pag palabas ni Sharon. Tapos sabi ko, aba, manunood talaga ako. Sabi niya, sino yung kang kasama mo? Di, ako yung mga katrabaho ko. Basta, manunood ka ako. Eto na nga mo. Nung, di ba namatay si Ninoy Aquino ay August 21. Aro, buntis ako noon. Sabi ko, naku po, kako, wala ka akong mapapanood ngayon. Kudeta pala. Buhay po ba ang Diyos? Naku, ang mga nakaraan, pag pinagunita sa iyo ng Diyos, yung mga kamangmangan mo ba, na nasasabing bakit hindi ka nga ba mangmang?
nung habang mapapala mo doon, inaabot ka ng gabi, pag natulog ka, pinapanood mo talaga yung mga teleserye na gusto mo. At yung mga panoorin na wala namang naldudulot sa iyo kundi mata ang nabubusog. At pagkatapos pag umiyak yung idol mo, iiyak ka rin. Pag tumawa, tatawa ka rin. Pag nagalit, galit ka rin. Pag inapit, magagalit ka rin. Sabi ko, salamat sa iyo, Panginoon. Ang katangahan ko'y binago mo. Salamat po, Ama. Ngayon, ang sarap palang panurin ang kabutihan ng Diyos. Ang sarap palang namnamin ang kadakilaan niya. Ang sarap palang pakinggan ang mga salita niya. Wala ka mang oras sa lahat ng teleserye. Ang oras mo at isip at damdamin ay siya. Napakasarap pala. Kaiba palang dinudulot. Nabubusog palang kaluluwa at katawan mo. Hindi pala mata lang ang nabubusog, kundi lahat pala sa bahagi ng katawan mo ay pinalulusog at lumalakas dahil masayang puso mo, patag ang isip mo. Na sa dating buhay mo, kung may sakit ka sa puso't umiiyak ang idol mo, bawal sa iyong umiyak, patay ka kung inatake ka. Ngunit ngayon, dahil ang Diyos mo hindi kanya paiyakin, hindi kanya paluluhain sa kanyang mga aral at salita, kundi kay bubuhayin, kung ikay nalulumbay ay aalisin niya at ipaparam. Ang ibibigay niya ay galak. Kung ikay nagagalit, ang ibibigay niya ay pag-ibig. Kung ikay nawawala ng pag-asa, ay bubuhayin niya yan. Kaya kay sarap niyang kapiling sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Subalit, hindi kayo pinipigilan manood. Hindi kayo pinipigilang humanga. Hindi kayo pinipigilang magtungo kung saan nyo dako nasa at pumunta kung saan-saan. Ang sinasabi sa inyo, kung masusumpungan nyo ang Diyos ng katotohanan, ang Diyos na buhay, ang Diyos ng buhay, mababago ang inyong pananaw, mababago ang inyong pagmimithi, mababago ang inyong damdamin, mababago ang inyong panlasa sa buhay. Kaya mababago lahat ang inyong pagkatao. Kaya't dahil sa buhay, halina kayo, magpabago kayo sa Kanya upang maisilang kayo sa Espiritu niya, tanggapin yung buong buo ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Kung sa dating buhay mo, may hawak ka na sa kamay mo, may bulsa ka pa, may nakatago ka pa, sabi mo wala kang pera. Dahil, ba't ko naman siya pahiramin? Pagkatapos ako naghirap, di naman ako babayaran. Ano ako, tanga? Ano ko, baliw? Ngayon, wala ka mang hawak sa bulsa mo. Wala ka mang nakatago. Dahil nakikita mo ang kapwa mo, kung sa ibibigay mong kahit 5 bingi ay makalutas sa Kanya, gagawin mo yan dahil sa Diyos mo. Sapagkat iba ang pinadadama niya sa iyo. Iba ang pagkilala mo. Alam mo, alam niya, ang bawat ginawa mo ay siyang gaganti sa inyo. Kaya, nagpakasakit ka ba para sa kapwa mo? Iniwanan mo ba ang tahanan mo? Sa oras na ito'y mayroon ka pang dapat harapin sa buhay mo? Iniwanan mo ba ang anak mo dahil sa pakikinig mo na naririto ka ay nasiyahan ka? Iniwanan mo ba ang hanap buhay mo? Tandaan mo, lahat ng iniwanan mo para sa Kanya, walang nawala sa'yo, walang nahirapan na isip at damdamin ka, at lalong walang malulugi ka. Lalong wala namang perhisyo sa'yo ito. Sapagkat ito ay grasya, hindi disgrasya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya kung nakilala mo ang Ama at kikilalanin mo pang lubos siya, lagi mong tatandaan ang makitid mong isip na papalawa. Ang maiksi mong pangunawa, humahaba. Ang makitid at maiksi mong isip at damdamin, napalago, napalawak, napatata. Sapagkat ang Diyos mo ang nagbigay nito sa iyo. Kaya Lina, dati ba, konti lang sakit, aray! Para lang mapansin ka, para lang lambingin ka, para maglambing ka. Ngunit ngayon, aray na talaga, ang sabi mo, kaya ng Diyos ko yan. Hindi ka na naghahanap ng, bakit? Kawawa naman ang asawa ko. Bakit? Kawawa naman ang kapatid ko. Bakit?
Kawawa naman ang anak ko, sapagkat ang inaasahan mo na ang Diyos mo, ni ayaw mo pang ang pakitang may sakit ka, dahil alam mo, may Diyos kang nakakadama sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Kung sa dati, may kinakain ka na, ang sarap-sarap na. Pag may nagtanong sa iyo, anong ulam mo? Wala nga eh, kasi baka manghingi siya. Ngunit ngayon, ang ulam mo'y bagong, ang ulam mo'y tuyo, ang ulam mo ay tubig. Pinagbahog-bahog. Sabi mo, pritada, hamon, morcon. Bakit? Sapagkat nalalasap mo ang sarap ng biyaya ng Diyos sa iyo, kahit kaunti, maligaya ka. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Noon, kahit na pahapon na, wala ka pang pakialam. Sapagkat, nandun ka pa sa baraha, bingo, tok-tok-tok, panoorin, laba, plancha. Ngayon, pag sumapit ang alas 6, gusto mo tapos na, iuukol mo naman ang panalangin para sa Ama. Sapagkat alam mo, lahat na yan tinatalikdan mo para sa Kanya't makiisak at dumulog ka, at ang lahat ng iniwan mo, pinangangalagaan naman niya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sa dating buhay mo, kapag may nakausap ka, anong uso ngayon? Gusto mo lahat sundin ang uso. Di ka naman nakikiisa sa Diyos mo. Kaya nakasunod ka sa uso, sa Diyos mo'y naiwan ka nang mamatay ka. Mulat ang mata, tirik na tirik, kay hirap pintahan ang mukha mo. Dahil magaling man ang balsamador, kirat ang mata mo, bibit ang ano mo, hindi ka may diretso, hindi ka mapaganda. Kaya ngayon, ang nakakilala at nakasumpong ng mamatay, ay hindi na pala kakailangan ng makeup niyan, kaganda. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Dahil namatay siyang nakatawa. Dahil tumanggap siyang takdana. Dahil nasabi niya, masaya na akong haharap sa iyo dahil alam ko, ikaw ang kapiling ko. Subalit kung di mo pa alam, sabi mo, ayoko pa mamatay, ayoko mamatay. Pag nahihirapan ka naman, ba't di pa ako mamatay? Saan lalagay ang Diyos mo sa iyo? Alin ang susundin niya? Yung ayaw ka pang mamatay o ba't di ka pa mamatay? Ganyan ang ugaling tao at pag-uugali ng tao. Kapag nabago ka na at binago ka ng Diyos mo, ang bibig mo ay may preno. Parang sasakyan na pipreno. Nabuo ang preno at hindi palyado. Sapagkat kayang pigilin ng manibela ang preno. Hindi sa dating buhay mo, walang preno. Para kang sasakyang walang preno. Pag inarangkada, suba-suban sa sakayan mo, mga nakasakay sa'yo, walang pakialam ka. Alalaong baga, kapag nagsalita kayo, wala kang pasintabing, wala kang pakialam. Sabihin mo ang gusto mo, parang walang butas ng buto ang pinagsasabihan mo. Masaktan siya, bahala na. Wala akong pakialam, mamatay man siya. So, balit ngayon, ang iniisip mo, ayaw kong makasakit. Ayaw kong manakit, sapagkat alam ko, ang masakit sa kapwa ko, di dapat ginagawa ko. Kaya ang lahat ng nakakilala at nakasumpong sama, maliwanag na marapat mapatutuhanan nila, ang Diyos ang kinamtan, ang Ama ang nananahan, Diyos Ama, Diyos Anak, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya kung sa dating buhay mo, umaga pa lamang sabi mo, abla, 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 nang nabago ka niya, ang gusto mo, gumagawa ka ng patag, gumagawa ka ng tahimik, natatapos ang ginagawa mo, wala ka pa rin sa imik. Sapagkat ang gusto mo, sa paggawa mo, ang naririnig mo, ang tinig ng Ama mo, anak, kaya mo yan, kapiling kita,
magaan mong maisasadyad, matatapos ang lahat na magaan ang iyong loob, malakas ang katawan. Sa dating buhay mo, hey, katawan, hey, katawan, hey, katawan. Wala kang pakialam kahit na masipa mo panganak mo, masipa mo sinino, kahit na sino pa, kapag naiinis ka na, umalis ka nga dyan. Pagod na ako, wag mo akong kausapin. Samantalang ang bibig mo'y walang patid, kakawawa at ngawa na ngawa. Nasaan yung ganito ka? Nasaan ganito ka? Kukukakakakakakak. Sa dating buhay mo yaan, ngayon sa buhay mong bago, dapat makita sa'yo, natapos kang gumawa, wala kang ginawa. Buhay ba ang Ama? Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak, may liwanag, may saya, may sigla na mula sa Ama. Pagpapala ay laganap, kamtinawa ninyong ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Upang kamtin mo ang pagkasadsyad ng may galak, huwag ka nang maninding. Huwag ka nang maging taksil sa Diyos mo mapagmahal. Lagi mo siyang damhin, lagi mo siyang kamtin, lagi mo siyang tanggapin. Sumainyo ang paghaharing walang katapusan. Habang may buhay, Diyos Ama'y kapiling. Hanggang kamatayan, Diyos Ama pa rin sa kaharian. Tamasahin nawa ninyong lahat, mga anak na minamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib ng liwanag. Nakalimutan ko yung sinunod sa bukas. At may kapayapaan. May pahabol pong paalala. May misa po bukas, alas 6 ng hapon. Nawa po, mga kapatirang Divine Mercy, tagasunod, mga lingkod, at maging mga pasyente na rin po. Kung gusto po ninyo ay makiisa bukas alas 6 para nang sa gayon po tayo ay magsalo-salo muli bilang kaisa ng Kristo sa Katoliko religion. Ngunit wala po sa reliyon ng kaligtasan, lamang gusto nating mapakitang matibay tayo sa ating paninindigan. Isa lang ang Diyos na dapat nating tanggapin, isa puso, sa isip at sa gawa tayo sa Kanya ay manalig. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya may bukas pa. Masaya po bang buhay? Lagi niyo pong tatandaan, masarap, masarap ang kapiling, ang Espiritong Banal. Humayo kayo sa pag-ibig ng Diyos. Tayo na po, may misyon po kami, mababait kayo,